No. Done deal na yung hitting Sara because there's a may impeachment. impeachment na by February 7 or sa atin pareho yan. Pareho yung corruption issue. Regardless Pero to yan, the di ba? ordinary man on the street, Yes. pinag-uusapan yung Correct. 125 lang eh. No, nga. And why did she spend 125 in 11 days? Because it was released December 13. And you have to spend that or it reverts back by December 31, di ba? End of There is an agency that ano? also did that 200 million. Oh. Agency. Oh. Kasi na late yung release ng funding. They have to liquidate. Nako, isa-isahin ho nitong si Lito Banayo ang pagkakamali ng administrasyon nitong si Marcos Jr. kung bakit napakataas pa rin mapahanggang sa ngayong mga panahon na to ang approval at trust rating nitong si Vice President Sara Duterte. At itong si Amy Marcos, nako, meron ho siyang isiniwalat. Dandil na daw ho ang impeachment laban dito kay VP Sara. Ba syempre, marami na ho silang ipamimigay dyan sa House of Representatives. Ika nga, kakatapos lang ng Pasko, Pasko na naman ho dyan sa House sa papalapit na February. Kasi maghahain na ng impeachment at talaga namang marami ho silang pag-uusapang kabalbalan dyan. Wala ho silang kapakialam sa trilyong pisong ninakaw sa mga maanumalyang flood control project. Ang target lang ho ngayon 2026 dapat hindi makatakbo sa 2028 etong si Vice President Sara Duterte. Walang makakapigil sa tadhana. Kahit anong gawin nyo, nakaukit na sa palad nitong si Vice President Sara Duterte ang pagiging presidente. Kaya naman para sa mga umaasa dyan na hindi makakatakbo si VP sa 2028, mantakin nyo yan. Iniisip pa nga natin dito pagtakbo sa 2028 Kasi nga naman itong si Bangag sa kakapalan ng mukha niya, ayaw ho talaga niya magbitiw. Gayong napaka-incompetent ho niyang bilang presidente ng ating bansa. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong si Mangga tapos lipat ho tayo kay Lito Banayo. Makibalita ho tayo kung ano-ano ang pagkakamaling ginawa ng Marcos administration kung bakit mapanggang sa ngayong mga panahon na to. Lumilipad ang approval at trust rating nitong si Vice President Sara Duterte. Ang atin lang naman nakikita dito yung mga kasinungaling ang binabato sa kanya hindi ho binibili ng ating mga kababayan. Yung pagpapadala sa dahing Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at lalo na itong mahiya naman kayo statement nitong si Marcos Jr. na kung saan yung mahiya naman kayo bandang huli sila din yung nagpasa doon sa mga budget na nanakawin nila dito sa 2026. Panoorin natin itong si Mangga. DCAR 1026 News. Gay! Na pork na budget, kahit sabihin nila na talagang wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na Kasi, yun nga, napakadaming goodies sa ating giniling na pork na budget. Kahit sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin Kaya nagtataka ako para saan ang lahat ng so-called ayuda dito at yung sinasabing hard pork naman na kung ano-anong FMR, mga farm to pocket road, para saan kaya yan? Bakit hindi na lang sundan yung mga plano at bigyan diin? Ayan na nga, yung mga MUP na pag-usapan yung military and uniform personnel, yung mga pensyon na kinaltasan, yung pensyon at benepisyo ng ating mga employees sa gobyerno. Bakit nakaltasan lahat yan para ibigay lamang sa ayuda kung walang kababalaghang politikal? Kaya eto nga, dalawa yung eleksyon next year, pero wala namang national. This year na pala, yung BARM at saka yung barangay. Yun ang naisip ko. Pero maliban doon, February 6 is the reckoning date for a second impeachment against VP Sara. You think, ma'am, the complaint will be stronger dahil mas napaghandaan? May sinasabi po na mas maraming grounds yung pwede pong pagbasehan itong impeachment na to. Wala akong alam tungkol dyan kasi wala akong balak na tumulong sa impeachment na yan. Wala akong nakikitang karagdagang grounds. At kung tutuusin, ang hatol ng ating Korte Suprema ang nagbigay ng additional procedural guidelines para maliwanag yung impeachment. Kaya kinakailangan siguro ayusin muna nila yung impeachment saka natin makomentahan. Where do you stand on this issue of impeachment, ma'am? Are you continually supporting the VP po?
Well, alam naman natin na kaibigan natin yan, pero tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes ano, sa impeachment and trial court kung aabot sa ganon. At syempre, lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. But definitely you are expecting na meron talaga on February. Sure ball na yun? Kayo Yes, na, I believe so. Magugulat ako wala na yung kapag budget hindi. Ma'am, nagkausap na po kayo ni VP? Oo naman, nag-Happy New Year naman. Pero asa Davao yun eh. Ngayon lang umiikot siya eh. Maraming imbitasyon nitong New Year. At maraming napinsala sa Bagyo. At yun nga, may mga encounter sa Masbate. May nadali sa Mindoro. So, umiikot siya. Pumupunta sa kung saan-saan. Ma'am, yung napangakuan ng iba't ibang soft pork mula AIX hanggang MAIFIP, para po ito sa impeachment? Para sumuporta Hindi ko alam. yung lista? Hindi ko alam. Wala pa naman pinag-uusapan ng impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Bakit naglagay ng farm-to-market road na napakarae? Bakit i-accredit ang kung sino-sino para gumawa ng school building samantalang wala naman tayong prueba na may kakayahan sila. Bakit may mga ganito? Nagtataka ako samantalang yung importanteng mga project talagang hindi pinondohan. Doon ako nagtataka at tulad ng sinabi ko, wala man prueba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, Nako. para saan yun? Magtatanong ka talaga. Ano yan, ano ho yan, ika nga ito political analyst ho ito eh. Lito Banayo, di ba? Lalo na pagka-election talagang linalapitan niyang mamana yan. At ang nababasa niya ho dito, ang impeachment laban dito kay VP Sara, done deal na. Kaya naman wag na hong magtaka yung ating mga kababayan. Kung sakaling meron hong lumabas sa February, merong maghain ng impeachment at kagyat itong tatalakayin dyan sa House of Representatives. So, ang suspetsya nyo, bagamat nagiging malisyoso lang kayo, ma'am, ang suspetsya nyo has something to do with impeachment. Just to have that, to be clear lang po. At hindi kayo ma-misquote po, ma'am. I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung BARM election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Okay, that's all from me, ma'am. Isang-isa na lang ata, ma'am, from Mary Mon po ng One News po. Good afternoon, sir. Mary Reyes po from One News 1PH po. Lang po, habol ko lang po, related po ito sa anti-EPAL provisions po at sa guarantee letters. Ang sabi po kasi ni Senator Sherwin, DOH daw po ang pwede magsabi kung bawal na lang ang GL. Pero kanina po, si Sec. Herbosa, sabi niya naman po, the DOH does not operate on guarantee letters, hindi raw nila guarantee letters yun. Ang tanongin daw po, yung mga nag-i-issue nito. So, mga politiko po, mga kongresista, mga senador. Your thoughts po dito, Sen? Well, unang-una, pasok pa ba si Secretary Herbosa? Ang tindi ng chismis na tatanggalin na raw kasama ng ilang cabinet members. Ewan ko. Pinabulaanan na po kanina, Sen. Cabinet revamp Aray eh. ko. Opo, pinabulaanan na po kanina ni Sec. Sorry? Pinabulaanan na raw po, hindi raw po, wala raw pong katotohanan na tatanggalin daw po siya sa pwesto. Sabi niya po kanina lang. Okay. Whatever it is, may balita na nananawagan, hindi ko maalala nanawagan yung DOH na sana ibigay na lang sa local hospitals. Sang-ayon naman ako doon kasi talagang nakakatulong to sa mga nangangailangan ng tulong, yung mga nagkakasakit ng kamag-anak, hindi makabili ng gamot o hindi mailabas sa ospital ang kanilang mga mahal sa buhay.
Hindi ko pinagkakait ang pera. Ang akin lamang, ano naman ang alam ng politiko dyan? Ang dapat nagsabi niyan, dapat yung mga doktor at yung mga kamag-anak nila. Sila ang mag-usap. Hindi yung politiko na palakasan kung sinong kaalyado mo, kung sinong malapit sa iyo, kung sinong tumulong sa iyo sa nakaraang eleksyon. Yun ang mabibigyan ng tulong sa mahiwagang GL na yan. Yun ang sinasabi ko. At narinig ko, may ibang DOH na opisyal, di ko maalala kung sa opisina ba ni Secretary o sa ibang grupo, na nagsasabi, bakit hindi ibigay yung mga pondong yan na magiging maipip, ibigay na lamang dyan sa mga local hospital. Na para sa akin, magandang idea yun kasi ang talagang nakakaalam kung sino nangangailangan ng tulong sa ospital, yung mga doktor mismo. Okay po. So for your ano kaya personal notes, na tingin niyo dapat para wala nang magiging political patronage, lahat po ng mga mag-i-issue ng guarantee letters, wag nang mag-issue ng GL. Para sa akin, ganun, syempre, magagalit. Nagagalit na nga yung ibang politiko sa akin kasi dapat daw idaan sa kanila. Hindi ko naman maintindihan kasi para sa akin, ang bawat Pilipino may karapatan na magamot, na ma-ospital, na kung may sakit ay tulungan. Bakit yung may access lamang sa politiko ang makakakuha ng GL? Bakit nagkaroon ng GL? Wala naman GL dati Correct. Para magkaroon na talaga ng zero balance billing, di ilagay na yung pera na yan, magsimula na tayo sa zero balance, sa pinakamatitindi, malalaki, o di kaya pinakakawawang ospital. Gawa na lang tayo ng priority list, doon na lang ibagsak yun sa mga ospital na yun. Sila na ang magsabi kung sino talaga ang nangangailangan. Wala nang GL. Magalit na lang sa akin ang magagalit sa akin. Alright, po yun lang po sa akin, Sen. Thank you po. Sen, thank you so much. Salamat po, Sen Yes, Amy. I wanted to mention lang kasi nabanggit sa akin yung 12% BAT ni Senator Erwin Tulfo. Apa. Go Yes. ahead po. Hindi ba ikaw una nun? Sorry? Hindi ba ikaw una nag-file nun? Yes. Hindi ba ikaw una meron nag-file? Yes, dati kasi nag-file na ako dyan na yung 12% VAT. Unang-una, sang-ayon ako kasi nabanggit na si Senator Tulfo. Ako rin gusto ko na bawasan yung VAT. Kasi dati, noong 1988, nag-umpisa yan sa 10%. Naging 12% lamang noong 2000, kailan ba yun? Yung 2006, kasi sumobra yung ating debt to, yung utang natin lumabis, naging higit sa 70% under President GMA at nagdeklara siya ng state of fiscal crisis. Kaya tumaas. Siguro tapos na, long overdue na yung pagbalik sa 10%. At nakita ko, may safeguard din, na kapag medyo okay na naman yung ating fiscal status, pwede siguro ibalik sa 10%. Sana ganun. Pag tumaas, ayan, itataas na naman sa 12%. At nandun sa version ni Senator Tulfo na yung projected deficit is higher than the program deficit. Pag lumabis talaga yung deficit, para sa akin, siguro maganda rin kung yung debt to GDP exceeds the prudential percentages of mga 60%. Ngayon, labis na tayo, nasa 63, 64. Sabi nila, okay pa rin. Di okay. Pero wala na tayo dun sa 70% na nangailangan ng 12%. So, unjustified na siya. Isa pa, yung EVAT, dati, wala naman VAT sa petroleum and electricity. Noong 2006 lang yan. Baka naman pwedeng isipin na rin yung VAT dyan. Pero nagwawala yung DOF. Masyado daw malaki ang mawawala sa kanila. Pero dati wala yan yung petroleum and electricity, hindi yan na dadagdagan ng VAT. So, baka naman i-considera nila yung excise tax. Eto nga, yung Venezuela, nagkakagulo. Iba pang oil-producing countries, very unstable and very volatile. Baka naman yung excise tax at pwedeng tanggalin niya yung petroleum electricity at hirap na yung taong bayan. So, yung magiging foregone revenue kapag binaba yung VAT, babalik din yun dahil tataas yung consumption o yung power ng publiko na mamili ng, kumbaga lalakas mo yung kanilang purchasing power?
Yes, that's correct. So, yung inaasam-asam natin na yung headline na inflation bumaba, sana talagang mangyari yun. Yun nga ang problema natin, pataas ng pataas. Kasi itong VAT natin, napakataas. Kung ihambing mo sa ibang bansa na napakayaman, hindi naman ganyan kataas. 12% is really onerous. It's a huge amount, particularly in hard times. And it was only imposed during a state of fiscal crisis in 2006. Sa palagay ko, wala na tayo dun. Bakit pa tayo nasa 12%? Dapat may automatic na magbabalik sa 10%. Total, pwede naman itaas sa 12% kung lumampas naman ng 70%. Ang sabi ng fiscal managers natin, wala naman tayo sa 70% debt to GDP ratio katulad nun. Bakit nasa 12% pa rin yung tinatax? At saka bakit kasama pa rin ang petroleum and electricity? Unjustified na siya. Sen, si Manong Chavit, may panawagan po siya na impeachment against the president. May ikakasa raw po ata na one-time, big-time na protest this coming February. Your comment on this po? Alam niyo, ang akin lang kasi, ayoko ng gulo eh. So, sana, kung ano man ang mangyari, kung ano man pinaplano, basta tumalima sa batas, higit sa lahat, manatiling mahinahon. Kung ano yung nasa konstitusyon, yun ang sundan natin. Hindi ko masyadong alam at nabasa ko lamang yung sinabi ni Manong. Okay, sige. Thank you po, Sen. Kasi alam naman natin, may karapatan ang bawat Pilipino na magprotesta, mag-rally, basta nasa tamang lugar at may permit at maayos. So, tignan natin kung anong plano nila. Ang akin lamang, ayoko ng gulo kasi labis-labis na ang pahirap sa ating mga kababayan. Pero, Sen, does this also imply that kahit Pero yung Ilocos kasi diba an impeachment, whether against the vice president or the president, is of course a legal and political process that's recognized by our constitution. Pero Sen, does this also imply that kahit yung Ilocos hati na rin sa kumbaga sa satisfaction nila with the administration kasi Manong Chavit is sa Ilocos Sur, then the president is from the Norte. Well, hindi mapagkakaila na hirap ang ating mga magsasaka. In many cases, these are rural areas hanggang sa solid north, ang Cordillera. Hirap na hirap talaga sa mga gulay at talagang hindi makabangon sa sangkatutak na bagyo, importasyon at flood control scam. Lahat naman naghihirap, lalo na yung tinamaan ng diretsahan sa presyo ng bigas. Talagang bagsak na bagsak ang ating mga nagsasaka. At kasama na doon ang Ilocano, ang Igorot, ang taga Isabela, taga Pangasinan sa Central Luzon. Damay-damay talaga. So mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Lito Banayo. Rin actually, because if you look at the disapproval rating of the president now in the pulsation rating, malaki yung tinaas ng disapproval rating no? So you can see that even if you do not deduct approval from disapproval or the trust from distrust, ganun din ang suma total, no? And these are very reliable firms except for the mistakes of 2025, no? Nobody it seems saw that right except probably Malu Tikia, Yes, no? Malu. But yun nga, the vice president is insulated from all of this. But remember, this was the first vice president na 2 years down the road, tinira na ng tinira. I mean, prior to the midterm. Si Jojo Binay, in-start lang yan 2014 eh. So was Ma'am Lenny. Lenny. Hindi, 2 years Si Ma'am rin. Lenny, ganun din. Yung Sashi and the Binay, di ba? Oo, 2014. no? 2014, so 2 years. Parang yun. Ito hindi. No, Five, Hacienda ano? Binay was 2014. I remember, kausap ko si the late Boots Aquino, no? We had this Thursday group kasi, and we had lunch together during the birthday of Boots, and I told him, yung classmate mo, sabihan mo, huwag siya masyado matuwa dyan sa napakataas na survey ratings. The next time it comes around, kako, mataas pa rin yan,
ang sabihin niya, ang reaction na dapat, bagamat natutuwa ako, I'm happy that Yeah. people appreciate my role as Vice President, pero natatakot din ako dahil siguradong titirahin na ako ng titirahin. Hindi, at saka sa tingin ko, dadagdagan ng kalaban si Manong Jojo. Binay, I mean. Kasi he announced tatakbo akong presidente. Yeah. He announces. So, Pero in other words, obvious naman Obvious yun yun eh. Busy ka eh. alam naman natin yun eh. But yung actual and direct pronouncement is different. Pero, Di ba? Pero, Lito, now that you mentioned, you're saying that it's a bit more accelerated now. It's early. Early. The demolition campaign has Kaya may started bawi. early. Nakakabawi. As against yung malapit na election, remember, yung kay Jojo, 2014, August 2014, inumpisahan yung Blue Ribbon Committee hearings of Coco Pimentel, Trillanes, and Alan Cayetano, di ba? That was late 2014 na, August 2014. 2015, magfa-file ka na ng candidacy, October. Yes. So, 1 year lang yung window na yun. Ito kasi, masyadong napaaga. Tapos, yun nga, yung pagkakamali, the mistake of the way they surrendered former President Duterte to the ICC created a the same backlash of sympathy towards the Vice President. So we're factoring all of those things now in the Yes. coming, and there's a survey maybe at March, first March, quarter, March oo. pa yan. But based on the factors that you've mentioned right now, so are you suggesting that since they're attacking early, si Sara has a capability to pivot and answer back all this? Or it's too early are you suggesting it's too early to hit at Sara? No. Done deal na yung hitting Sara because there's a may impeachment. impeachment na by February 7 Right, or after Done deal, February yeah. 6, no? After But how February will 6. she comport herself during the impeachment hearings in the Justice Committee sa House? Kasi dati, dire-diretso eh. Ryan, They got 215 signatures by paying off the congressman to sign. Two-thirds. No? Yung tipong, yung tipong kahit nasabihin ng mga congressman na hindi sila binayaran, lahat na lang ho, sambayan ng Pilipino, alam ho ng mga kababayan natin na bayad ho talaga sila dyan sa pagpirma nila na yan sa impeachment laban dito kay VP Sara. At yung gawa-gawang galit nila kay VP na hindi naman natin alam kung ano yung pinanggalingan. Pero palang pinanggalingan. Ang pinanggalingan ng galit nila kay VP Sara ay yung perang matatanggap nila pagka pumirma sila sa impeachment ni VP. Akala ko siguro nitong mga congressman na to nakalimutan na natin. Pati yung mga hindi na congressman, yung mga pumirma, hindi pa kami tapos sa inyo ha. Yung ginawa niyong pagpirma sa unang impeachment laban dito kay VP Sara, hindi porket hindi na kayo congressman, nakalimutan na namin yan. Sigurado dahil sa takaw niyo sa pera, tatakbo kayo at ibabalik natin yung kabalbalan na ginawa nila yan dito kay Vice President Sara Duterte. According to Toby Chanco, di ba? 150 million. But how do you Nakuha. think that? Ngayon dadaan ka sa Justice Committee. So we will have somewhat of a mini trial already happening in the Yes, Justice now- Committee. How do you view that? Will she keep quiet again as she did? She refused to talk to defend herself before the Public Accountability Committee of Joel Chua nor the Quadcom, no? Although it was not exactly on her. Pero ngayon, I would suppose Sig Fortun, who's her primary lawyer, would make a defense already or start the defense in the trial. We're talking about in the Justice We're talking about Committee. the survey kasi this is just a guide. You know, a president and a vice president serves for 2,100 days. Naksa, binilang na. Hindi. Kasi yung mayor, 3,009 years. Memoryado niya yun, no? Oo, di ba? So, in other words, what I'm saying is, midterm na sila eh. Yeah. So, they have less than 1,000 days. Yeah. So, we're Actually, talking of... 900 plus days na lang. Yes. So, you're talking of improving public perception para sa'yo in the coming 900 days. 900 days. So, ang sinasabi nyo lang, kasi probably both will be hit by both sides. Imposibleng hindi gaganti yung isa eh. It will happen. Bawian yan. Bawian yan. So, ano sa tingin nyo, Manong Lito? Sa numerong pinanggagalingan po ng Pangulo at saka Vice President, may impeachment dito, may mag-a-attempt na mag-file dito, hindi maganda ang takbo ng corruption case, inflasyon. So, in other words, sino ang mas unang sasadsad sa dalawa? Sino ang sasadsad lalo sa kanilang dalawa? 3 considerations. First is, all the surveys show that the Vice President, if the question is, who would you vote for President if the elections were held today, 33% si Sara. Right. Where is that 33% coming from? More than 80%, actually trust rating niya, 95% sa Mindanao. Mindanao and Central Visayas. Yes. Right, All right. told, that's 34% of the vote. All told. Yeah. The Ilocano vote is 11%, kasama na Pangasinan doon. I mean, the Ilocano speaking, Yes.
na hindi naman solid na talaga, because Tarlac, Nueva Ecija, and even Pangasinan does not necessarily vote according to the Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ano? May mga variances pa But dyan. nung presidency kasi, Siyempre, solid. yun. But Kasi this nga, time, Wala na, dito sa 2026 na to, dito nyo na ho makikita ha, na wala na hong wala na solid no? Kalokohan mo yung solid north na yan. Wala na solid north. Ngayon pa lang ho mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo, matatalo kung sino man ang kandidato ng administrasyon dyan sa Ilocos. O malamang sa malamang, dahil baluarte nila yan, talaga makakapagpagulong sila ng napakaraming pera dyan. Kesa nga naman bigay nila sa Visayas tsaka Mindanao, alam naman nila na wala na silang makukuha doon. Ang gagawin ho nitong mga siraulo na to, ifo-focus na lang nila lahat ng enerhiya nila sa Solid North dito sa Luzon, kasi bulto ng mga botante nasa Luzon. Kumbaga pagka napagtulong-tulungan nilang maipanalo yung Cavite, Metro Manila, Northern Luzon, Central Luzon, di ba? Malamang sa malamang mataas ang tsansa nila. Kaso ang bakbakan, halimbawa tayo ho dito mga kababayan, ang salitang binibigkas natin dito ay Tagalog. At ang ating target dito yung mga kababayan nating yung mga undecided ngayong mga panahon na to, at yung tipong kahit papaano ay nakukumbinsi pa lang kung gaano kahinang klase itong administrasyon na to. Ang wikang binibigkas natin ay Tagalog, kaya napakalaking bentahe ho nito sa mga sa darating na eleksyon. Talagang yung ikakampanya nating kandidato na to ay talagang ipopokus ho natin, lalo na yung mga nasa norte, naku, babalagbagin ho natin yung mga yan. Yung mga pangiwi-ngiwi, yung mga magkakapamilya na adik dyan, nako. Kung sino man ang magiging kandidato nila, kung alimbawa, malapit ako sa kanila tapos gusto nila akong gawing kandidato, naku, tatakbo ako na mabilis. Hindi ko sila pagbibigyan dahil talagang para kang nagpatiwakal. Pagka tumakbo ka under sa lineup nitong si Marcos Jr., kung ikaw man ang i-endorse at kamay na itataas nitong mama na to, para ho kayo nagpatiwakal, nagsayang kayo ng oras nyo. Ha? Sino ba sasagupain nyo dyan pagdating sa pangangampanya? Na yan, Daryl Yap. Naknanto ka, talagang dudurugin ho kayo yan. Yung Lenlen series, di ba? Hindi na ho noong inumpisa ng Lenlen series hanggang sa matapos na, dapa na ho si Leni Robredo. Wala na ho talaga. Walang kanayong ali. Ngayon, kung sino man makalaban ni VP Sara, good luck na lang sa kanya. Magkakateleserya ka sa election season sigurado. Mag-aala Lenlen 2.0 ka panigurado. ngayon, mawawala yung the southern vote. Visayas, Mindanao vote, or at least half of the Visayas and all of Mindanao. So that's malaking puhunan yun ni Sara na tingin ko hindi matitinag. Pero Lito, her numbers went down during the Quadcom hearing. That shows to us that suggests that she is vulnerable when it comes to corruption issues. And I think that in the impeachment case, Ito talagang sila Sierda. Siya yung tipong delusional. Vulnerable daw. Kung vulnerable, bakit ang taas pa rin ng approval at trust rating niya ngayong mga panahon na to? Hindi, itong abogado na to, minsan hindi niya alam mga sinasabi niya. Yung corruption issue niya, hanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin ebidensya maliban kay Mary Grace Pratos at dito kay Kokoy Villamin. Confidential fund, kahit ikaw abogado ka, alam mo ibig sabihin yan. Kung i-disclose ang confidential fund ni BP Sara, bakit hindi natin i-disclose sa mga amo mo? Diba? Kay Noynoy Aquino nung panahon niya, disclose din natin yon. Meron din namang confidential fund yun. Himayin natin kung talagang nagamit nga ba sa tama. O wag na tayong lumayo sa bago mong amo kay Marcos Jr. Buksan din natin ang confidential fund niya, di ba? case, I think they're going to bring up again the confidential funds and this guy Madriaga. Pero don't get this wrongly, Manong Lito. You know, I heard Congressman Irice being interviewed here. Sabi, alam mo, nakakatuwa. Sabi niya, si VP Sara, an impeachment case will be filed against her for 120 million at saka 500 million. Ako, iiyak na yung sila Sierda, ayaw niya yung punto na yan. Iiyak yan sila Sierda, dapat malakas ang kaso ng impeachment. Dapat ma-impeach si VP Sara, pambihira. Iiyak yan. Samantalang itong gobyerno to, trilyon. Nagmukha nga. No. I'm just saying. So, but of course, it's a political act. Yeah. Media savvy is very important in defending yourselves.
Sa atin, pareho yan. Pareho yung corruption issue. Regardless Pero to yan, the di ba? ordinary man on the street, Yes. pinag-uusapan yung Correct. 125 lang eh. No, nga. And why did she spend 125 in 11 days? Because it was released December 13. And you have to spend that or it reverts back by December 31, di ba? End of There is an agency that ano? also did that 200 million. Oh. Agency. Oh. Kasi na late yung release ng funding, they have to liquidate. But Ante, Gusto ko tong style nitong isa na to. Sino man to si Manong, palakpakan natin to. Palakpakan ka namin dito sa PA. Yan, dapat parehas kang tumimbang. Hindi yung napakadilawan mo na sobrang one-sided yung mga pinagsasabi mo sa programang The Spokes na yan, di ba? Ito, magaling na spokesperson to pag nagkataon. Di ba? Si BP Sara nga, 111 million. Yung isang ahensya, 200 million, 11 days, naubos nila eh. Bakit hindi natin yun imbestigahan? ko dyan kasi regardless of the amount, you should investigate everything. You should investigate both. Because I'll tell you frankly, Lito, it's a question of opportunity. It's a question of opportunity when it comes to corruption. If the opportunity doesn't allow you to steal more, hanggang doon ka lang. Hindi, tama yon. Both may be considered as malfeasance, misfeasance. No? Yes. But the point is, to the ordinary man on the street, and if you have a good, communications Hindi team, ni Lasierda. No? Hindi maintindihan ni Lasierda yun. Kasi, dilawan, pinglawan, sarado utak na mama. handling the crisis, madideflect mo yan to, tama yung sinabi ni Egay na But if I recall, Nani, no? I think, sorry, go ahead. Yung Go ahead. 125 versus It a was 1 trillion, trillion. 1.4 But if trillion. I recall, and you're good friends with Sonny Trillanes, I think it's leading towards the bank accounts. He's already mentioned about the bank accounts of Sara Duterte, which is apparently where if you file a case before the ombudsman, then the ombudsman is empowered open. now to open. So I think that's the route that they're Well, taking. let's see how that goes. Yeah, no? yeah, right. Totoo ba yun? O, Right. you know, But I we can tell. We think that's cannot where tell. you Pambira talaga tong si Edwin Lasierda. Oo, lahat ng galaw ni Trillanes, kabisado. Masyado ka ng paghahalata, Brad. you are going to have an equivalent amount that is being bandied about and you cannot make a comparison between small and big. Sa akin lang talaga, kasi national officials, kung corrupt ka sa maliit, you can expect not to be corrupt in big things. Let me say this. No? Kasi, it will impact on public perception. Kay VP Sara, second in command. Ang first in command is the President. Wala namang maniniwalang Pilipino, ordinaryong Pilipino, na walang kinalaman ng Pangulo rito. Pag-usapan natin. No, what I'm saying is, it will impact, hindi pa rin sa politika yung laman ng bulsa. Correct. Laman ng bulsa yan, di ba? Lan is correct. He thinks that there's going to be an impeachment case also against the President. How do you see that coming? Yeah, that probably will happen. No? Yeah. Both. Pwede bang sabayan? Ito abogado. Hindi, Tayo yung abogatong lang. Dadaan sa Justice Committee, di ba? Sa Justice Committee. But So what will the Justice Committee, alam ka naman, parehong sabay na nag-hearing siya, di ba? separate hearing siguro, but there's nothing in the Constitution that stops That you says, from, yeah. diba? Yeah, So, yeah. it's Yeah. Justice Committee will decide on But that. remember, as Nani earlier said, and as you've always been saying, it's a political trial. No? It's a political process. No? Yeah. So, papalapit na eleksyon, nag-iisip na rin yung congressman. Yes. Kanino Yung ba ako timing. sisilong? Yes. Di ba? Kasi malapit na eleksyon. No? Correct. Again, don't get this wrongly. Ito interpretation ko lang to. Nung natalo yung administrasyon sa midterm election, they were not able to get enough anti-Sara votes. Inumpisan tong anti-corruption case na to. At ang malinaw ang target, yung mga pro-Sara. In fact, malinaw naman yung mga target, yung mga pro-Sara. Hindi siya nga sa Lasierda. Hoy, Edwin Lasierda, pag kasi nasa programa ka, ubarin mo muna yung pagiging dilawan pinklawan mo. Matangin mo, pati mga kasama mo, sinusupalpal ka. Ngayon, pagka hindi mo gusto ang punto, kulang na lang, takpan mo, bunganga na kasama. Sare. Kasi may mga nabanggit na technically malapit sa administrasyon, their names are not being mentioned now. Okay, this budget, kaya ako babalikan yung budget. Ito budget na to. Kaya ang worry ko rito is, di ba, ayaw Iraq. If I were President Marcos, I will not rock the boat now. If there is an impending case against Sara or me. Tapos itong budget na to, yung kini-question ni Rize, baka yun ang gamitin na pangpayola ulit. Do you agree with that, Lito? Yeah. Kasi Toby Chanko himself admitted na kaya nagkaroon ng manipulation ng budget during the BICAM, which was done through the smallest committee, was because kailangan magbigay ng pondo sa mga congressmen for the midterm elections.
Ngayon, malinaw, mas malaki pa nga ang program allocation ngayon kaysa 2025 budget, di ba? Naku. Sa 343 315 billion or or something. something like that, no? And then again, the same modus. The Oh, ito si Edwin Lacierda, di na niya nagugustuhan yung mga naririnig niya sa mga kausap niya. Dapat kasi si Sara ma-impeach. Di ba? Dapat ganun yun, di ba, Edwin Lacierda? Dapat accountability, di ba? Dapat maging accountable siya doon sa 11 days na paggasta niya ng confidence. Dapat ganun lang yung pinag-uusapan. Dapat sino si Mary Grace Piatos? Dapat sino si Kokoy Villamin, di ba? Dapat sa lahat ng nabigyan ng confidential fund, si VP Sara lang magpaliwanag, hindi si Marcos Jr., hindi ang ombudsman, walang iba magpapaliwanag. Office of the Vice President lang, di ba? Lacierda, dapat kung magbubukas yan ng brown envelope na kinalalagyan noong mga pinaggastusan ng confidential fund, dapat buksan lang kay VP Sara, di ba, Lacierda? Kaya wala ka nakukuha respeto sa social media dahil ganyan ka sa programa mo. Nakantawa ka, tangi-tanging programa mo na nga lang, ganyan ka pa umasta. Kaya pagka ito na nakita ko na host diyan sa diyan the spokes, nawawalan na ako ng gana kung wala din diyan si Attorney Trixie, yan si former Congressman na Mike Defenso. Hindi na natin pinapanood. Kasi napaka one-sided niya, hindi man tipong okay, sige ako dito, host ako dito. Abogado ako, host ako, pero ubarin ko muna pagiging dilawan. yung foreign assisted projects, Ay, nako. ilalagay mo sa... You know, Unbelievable. it's the same thing. Ay, It's the same banana. No, Same tinanggalan banana. lang yung DPWH. Yun ang diversion na sinasabi. Dinivert lang yung DPWH pero saan nilipat? AIX, TUPAD, MAIP, ganun din eh. Diba? Sorry, Maraming posts, and actually the last thing that you mentioned, I am not very clear about the acronym. Yun yung medyo problematic, yung sa MAIF ba yung tawag? Kasi dapat mag-focus ka dun sa mga detalye, hindi dun sa pagiging dilawan at timpla. Yung kasi pinopokus mo ipinopokus mo kasi paano kontrahin ng argumento eh. Yung tipong lahat na lang makakausap mo dyan, pagka hindi akma doon sa politika mo, kulang na lang dibatingin mo eh. Pag-aralan mo yung mga... Yung Asa ko yun sa guarantee letter. Guarantee That's letter guarantee ng letter. congressmen and senators. And that's already unconstitutional based on the Supreme Court decision of Precisely. the post. That's why Egay Erice, actually, what was that? November pa sinasabi na ni Egay yan. Yes. Depending on how the budget is shaped, he will go to the Supreme Court. Pati doon sa anti-dynasty bill daw. Ay, magulo yung Ano siya ron, anti-dynasty. oo. Oo. What do you think would be the factors that would determine the fate of our national officials? You mentioned a while ago about inflation. What else would you consider? Well, the economy is the politics of the stomach. That's the most important Yeah. thing, no? Kasi then the second one is people have more or less made up their minds on who the masterminds are. And if kung hindi mo tutumpukin yung masterminds at hanggang Jinggoy and Bong Revilla and whoever Saldico. else ka lang, people will But not. even then, they haven't been arrested, di ba? Precisely. So it's Yeah, very, they've made so many promises, and yet none of them have come into Precisely. fruition, di ba? So, Tanungin mo sa mga sa mga amo mo, Edwin Lacierda, kung bakit ganyan ang nagiging resulta ng mga kabangagan ng inyong mga amo. umaabot tayo doon sa point na people are thinking, delaying tactics lang nito. At the end of the day, walang mangyayari. At ang masakit kasi rito, pinabayaan nila si Pangulo o siguro kinausap nila, mag-announce, may huhuliin. Yun na nga eh. Di ba? Will you recommend that Kung to- tayo nando doon, tayo that will tatlo. not happen. Well, that will never happen. Si Edwin ang papabaril natin sa luneta. Walang malinaw. Sigurado. Problema to, lugar ito. Sorry Wala Wala na siya noon. Wala na ako Wala na siya ron. noon. But do you think Di ba? that the economy will be the biggest Achilles heel of this administration? Because you're talking about the politics of the stomach. Yeah, kasi I don't see any light at the end of the tunnel between now and 2027. 900 days. Remember, by mid-2027, election na pinag-uusapan. It's no longer anything else. So you only have one year window to improve the economy. How do you do that? Wala. No? I How do don't you do see. that? Look, let me put it this way. You know, people describe our economy as either sachet economy or ayuda economy versus developmental economy. So, those two will not create more job opportunities and business opportunities. Yeah. It's people's money being returned to the people para may pagtakpan, para areglohin. Yun ang problema ron sa ganyang ekonomiya. Because I don't think the inflation with the public
trust rating of the president, slower investment, local and foreign, magkakaproblema But itong gobyerno I to. think the only reason why we went down below 5% the last quarter was due to the fact that pump priming was halted, di ba? I mean, Yeah, because pump of the, priming was halted. Walang projects walang ng public gobyerno. infra projects. So, but spending. now that But theoretically, consumer confidence is also down. Ha? but this last quarter mukhang okay na siya, di ba? Parang, Parang hindi eh. We will see the last if you quarter. talk to the shop owners, even the SM and Rustans and all that, So, in fact, sabi nila, spending was low. Sa US, down ang alcohol consumption. In the Philippines, it's down. Yung pera ng tao nilagay sa groceries. Kasi nga, basic. Yun ang bottom line doon eh. anyway, titingnan natin. But the other question I have, how do foreign issues like the US, Venezuela affect local political discourse and the fear narratives? But before you answer that, Lito, Ayun na nga mga kababayan, hindi na natin hihintayin makasagot pa yan si Sir Lito Banayo. No? At least kahit siya si Lito Banayo, hindi siya proclaim DDL, so dilawan, piglawan. Pagka sumalansan siya ng issue, talagang nasa gitna siya. Ika nga hindi niya papahalata kung ano yung politika niya. Hindi kagaya ng ibang mga host, anak ng tokwa, unang buka pa lang ng bunganga, bumubula na sa dilaw at pagiging pink at pagiging aso ni Tamba. Malinaw natin na Pilipinas.